Hello everybody, I'm back again for another video. And for today's video, gusto ko lang mag-share ng mga things na meron ako dito kasi gagamitin ko to sa next long weekend, which is yung Independence Day next month. And wala lang, kasi gusto lang namin ng mga friends ko na mag-beach, mag-relax, and then mag-party, at saka party-goer sila. So ako din, party-goer din ako. Anyway, to cut the story short, ta-travel ako quietly. Meron akong team. And the last time na nag-beach ako, that was in Puerto Galera noong Holy Week. So, puro mga crochet naman yung mga, mga baon ko that time. And ngayon naman, sabi ko, gusto ko naman something earthy naman ako. Wala, kasi morena ako. Tapos maglalagay ako ng tanning oil para lalong kumintab yung mag-shine yung skin ko. And then, makita yung kinis ng balat ko, and so on and so on. And then, sabi ko, may mga restriction ako sa mga dress na meron ako kasi gusto ko above the knee, lahat. Kasi, why? Para madaling bitbit manipis ang fabric, breathable, of course, kasi nasa beach. Tapos, kailangan medyo revealing yung skin, so bawal dito yung mga conservative. Anyway, nabuksan ko na kasi, pero eto, paano ba to? Ayan. So, this first dress is one strap siya na meron siyang hole dito para kita yung tagiliran mo. And then, of course, maikse and sleeveless. And then, maglalagay na lang ako dito ng video para makita nyo ng buo dahil hawak-hawak ko lang naman yung mga damit at hindi ko mapapakita sa inyo ng buo. Then, proceed to next. This one is another one-strap dress na mas revealing siya yung likod niya. And sabi ko, medyo orange naman para, tawag nun, may naman tayo, may konting difference naman tayo, hindi baka ma-board sila, puro brown. And then this one naman is parang, siya, off-shoulder, na lalaylay, tapos meron siyang sash, ayan, na pwedeng i-wrap around sa buong waist mo, and then gawin mo siyang ribbon. And then, meron akong, nahulog, meron naman ako dito, ganun din, one strap din siya, pero may sleeve naman yung isa. And then, napaka-sexy nito. Suote, parang napaka-regal ng dating ko, para ako mang-aape. Ganyan. Tapos, meron akong green dress na may kadena naman siya na mukhang halter, pero parang hindi naman din. So, lahat naman ang dadaling kong damit is mga maiikse. And then, I choose para sa aking swimsuit is itong bra, and then hindi pa kasi dumadating yung bikini na in-order ko na complement para dito sa bra na to. Ayan. And then meron naman ako mga lumang swimsuit and ganon. Tapos, this one is, sabi ko kasi wala pa akong matinong duffel bag. Meron akong luggage bag, meron din akong tote na pang travel, pero wala akong matinong duffel bag. So, bumili ako, and then this brand is called Carven. Yeah, Carven. And then, kilala ko tong brand na to kasi, nung mga panahon na nagbabasa ako ng Vogue magazine, and then Vogue magazine is the beacon of hope para sa mga taong hopeless. And then Fashion Bible at the same time. Tapos, ito namang Carven, dati nababasa ko lang, and then nakita ko kasi siya online and naka-sale. So, binili ko na siya. And then, if you are not familiar with Carven, siya yung brand na ka-level ng APC, Isabel Marant, Del Pozo, and then ng Toteme and Jackie Moose. And then, sikat sila sa contemporary minimalist na mga damit. So, accessible fashion to mga kings and queens, but napaka high-end ng dating, parang quite luxury yung dating niya. Hindi siya nagsusumigaw. And then I think this bag is from the 1980s, kaya yung style niya parang houndstooth na I don't know. So, hi, I'm Tita Vara, and I produce educational luxury content for anyone after the finer things. Whether you're young and starting out in life, and wanting to reap the benefits of buying better quality from the get-go. Or you're into luxury, but you want to focus more on high-quality under-the-radar brands. Or you're new to money and want to learn how to navigate the terrain. Then my content is very geared towards.
I just want to clear na yung mga i-feature ko dito na bag is mga matatagal ko na silang binili at hindi sila mga bagong gasgas sa pair. So, proceed tayo dito sa ating first bag na i-feature. And this is, ang brand nito is Danslant, or ang spelling is Dancelente, but ang pronunciation nito is Danslant, means slow dance. This bag called Phoebe bag ng Danslant, and ang design niya is accordion, spiral ng notebook, tapos para siyang stop, parang locker ng envelope sa mga sinaunang tao pag nilock yung envelope. And di na ako magpapaligoy-ligoy. Ang color nito is parang dark green, parang ganon. Tapos white. So, hindi na ako mag-aano dito, maglalagay na kung ano-ano kasi na-try ko naman din, matagal na tong bag na to. Ang kasya dito, phone, kahit dalawa, lalo na yung beta-bet kong phone na Tecno Slim, yung manipis, Spark Slim. Tapos kasya din, dito sa kabila naman yung mga, dito card, dalawang phone. Dito, kasya pa siguro yung maliit kong console, gaming console. Tapos, pera, and lipstick, yun ang kasya. Tapos pabango, nakakapaglagay din ako ng pabango dito. Tapos ang cute niya, 'di ba? Yellow naman yung kanyang strap. So, yung leather nito is smooth leather na makapal, matigas, yeah. At tawag na forte is yung contemporary na structural bags like mga origami. Then I have another Danslant here na design naman ni inspired naman ng design ni Constantine Brancusi. Ito hindi ko alam kung kay Pablo Picasso tong design na to. So, kasi ang dami rin nilang nilabas sa bag. Meron din sila mga pebbled leather na malambot na mukhang bucket, and wala ako nun. At saka yung mga bucket bag na talagang may structure pa tapos may konting metal. So, this bag is mga independent designers yung gumawa. So, medyo mahina siya sa market kasi hindi siya ganun ka ingay, pero I think sa mga fashionista maingay siya. The last bag na meron ako dito is from Lulu Guinness. Yan, ang lip bag naman siya na ang tawag din, United Kingdom yung flag niya. So nung binili ko to, sabi ko bakit walang bumibili? Yung pala, akala ko malaking clutch siya, pero parang ang kasya lang dito sa parang minudye yung design niya. So, ang kasya lang dito, lipstick, cash, mints, ganun. Siguro yung foldable na salamin, kasya. Pero yung cellphone, no. Pero it's okay kasi kapag nasa formal party ka naman, or kahit nasa gimmickan ka, hindi mo naman kailangan itago yung phone mo. Always nakalabas para you capture the moment. Every single moment, diba? Sa event, sa party, ganon. Pero hindi ko pa ito natatry ilabas, gamitin kasi parang kulang sa mga essentials ko itong bag na to. But it's still, I love this bag and the Danslant as well. Yeah, ganon. So, ito yung kwento. One afternoon na nagkakape ako sa Starbucks, sabi ko, sa SM, sabi ko, parang wala namang makita maganda dito. So, pumunta ako ng Rustans and then nagtingin-tingin ako kasi dandun merong Danslant. And then I found out na wala na palang Danslant, nag-pull out na siya along with Stod and Regina Pio. Tapos, ang natira na lang doon yung Strawberry, hoping na hindi mawala ang Strawberry doon kasi napaka-sophisticated ng Strawberry at contemporary design. In contemporary design. Tapos, nandun din yung Demelier. So, sila yung mga lumang brands doon, Demelier, Strawberry, Yosefi. Yun yung natira. And then, nakita ko yung, dati ko lang na naririnig sa mga vlogger. So, dali-dali ako. Pumunta ako ng Negedi. Tama? Negedi? Negedi. And then, magaganda yung mga designs ng bag nila. Mostly mga woven na neoprene in satin yung, hindi siya satin basta makintab lang siya na silk, parang neoprene na makintab, parang ganon. And then, bukod sa woven, meron din siya may mga eyelet, yung may mga butas-butas din siya na woven, eyelet. And then, sabi ko, maganda tong mga bag na to kasi hindi mo alam kung nasan yung ending nung
ng pagkaka-woven sa kanya. Tapos nakita ko rin yung Bimba Ilola, pero hindi naman ako natuwa sa design nun, masyadong pambata, mas type ko pa yung Les Paul Sac. Tapos nandun din yung Pleats Mama, ang ganda rin ng Pleats Mama. Tsaka yung parang Korean brand yun, nakalimutan ko lang. Sabi ko, instead na bumili ako ng mga ganyan na mahal na hindi naman leather yung ginamit na material. Kasi syempre iba ang costing ng leather. Sabi ko, bakit hindi ako gumawa ng sarili kong design na makakamura pa ako. So, dahil sa Negedi at saka sa ibang Korean brand, kay Rosa-K yata yun yung Korean brand. Ayan, gumawa ako ng sarili kong bucket bag na tinatawag kong Happy in Bloom kasi may mga roses siya. And this is a crochet na bag na bucket bag. So, di ba, parang ang inspiration ko kasi dito sa bag na to is, alam mo yung mga nagtitinda ng bulaklak na nakalagay sa bucket, tapos naglalakad, di ba? Pero gawin nating high-end. What if naka-bra ka na pang resort wear, tapos biglang yung pambaba mo, flare pants, tapos ganito yung bag mo, 'di ba? Tapos maglalagay ka lang ng mga accessories na acrylic, 'di ba? Ang ganda, so nice. Sabi ko nga, instead na ipatronize ko yung ibang mga woven na neoprene na fabric at saka pleated. So meron din naman akong pleated na bag na nabili ko sa COS na mas mura naman, pero kamukha rin naman din ng Pleats Mama. Pero maganda ang mga Pleats Mama. Magaganda sila. Gawa ako ng sarili ko. And eto yung naging result. And sa tingin nyo ba yung mga contemporary designs, brand ng bags is napapanahon na bang gumamit ngayon? Kasi marami na rin mga naglalabasan na mga counterfeit na mga tulad sa mga sikat na brands like Michael Kors, Louis Vuitton. Kasi honestly, ang paggamit ng mga counterfeit na mga brands, especially sa bags at saka sa mga small leather goods, is parang store looting, money laundering, or anything na pagnanakaw. Yung nakikita ko doon na very revolting, very repulsive, diba? Hindi siya worth it kasi madali rin masira. So I hope na nag-enjoy kayo sa aking video. My name is Tita Wara, and if you're new in my channel, well, hi, hello, welcome. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell down below. I hope to see you soon again. Bye!